Magandang araw, future engineers. Welcome to this exciting journey into the world of analytic geometry. I am Engineer Prince Ian F. Cruz, a proud licensed, registered electrical engineer and registered master electrician. In this series, i-explore natin yung concepts and techniques ng analytic geometry. Pag sinabi nating analytic geometry, para siyang pinaghalong algebra and geometry. So, dito sa analytic geometry, magsasolve pa rin tayo ng mga geometric problems. Medyo complicated nga lang siya ng kaunti compared mo sa plain and solid geometry. Kasi dito, para makapag-solve ka ng geometric problems, pinaplat natin sila sa isang plane. Halimbawa sa Cartesian plane. Dahil pinaplat natin sila ngayon sa Cartesian plane, nakaka-form tayo ngayon ng mga equations. And ma-explore natin how those equations can simplify even the most complex geometric problems. So, yung lecture series na ito po ay designed to provide practical insights and focused review materials for aspiring professionals. So, ako po yung makakasama nyo hanggang sa matapos tong series na ito. And I hope these lectures can help make your preparation for the board exam easier and more effective. So, yan. So, let's get started na, no? Gaya ng sabi ko kanina, para makapag-solve tayo ng analytic geometry or ng mga geometric problems sa analytic geometry, pinaplat natin sila sa isang plane. So, mag-start muna tayo sa pinaka-basic, which is the 2D plane. And yung pinaka-common na plane na ginagamit natin dito ay yung tinatawag na Cartesian coordinate plane. At gaya ng sabi ko kanina, ito yung pinaka-common. So, ibig sabihin, meron pang iba. It is a coordinate system defined by two perpendicular axes. We have the x-axis and we have the y-axis. Ito naman yung vertical. So, perpendicular sila sa isa't isa. Ibig sabihin, nagpo-form sila ng 90-degree angle. And yung intersection ng x-axis and y-axis, ito yung tinatawag natin na origin. So, kung makikita nyo, yung x-axis and y-axis, dinivide niya yung ating plane into 4 parts. So, meron din tayong tawag sa mga parts na yan. Ang tawag natin dyan ay quadrants. Meron tayong 4 na quadrants. Meron tayong quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. In the Cartesian plane, every point is represented by an ordered pair x and y. So, halimbawa, let's plot a point, no? Kaya siya tinawag pala guys na rectangular kasi yung movements niya dito ay pa-horizontal at pa-vertical lang. So, pa ganun lang siya or pa-vertical. Kaya siya tinawag na rectangular. So, halimbawa, ito yung sinabi ko kanina, every point is represented by an ordered pair x and y. So, ayan. So, halimbawa, this is the point na ipaplat natin sa Cartesian plane. Ito yung representation niya, coordinates x and y. Ito yung tinatawag na x-coordinate at ito yung tinatawag na y-coordinate. Yung x-coordinate, tinatawag din natin siya na abscissa. Yung y-coordinate naman, tinatawag din natin siya na ordinate. Halimbawa, we have 6, 4. So, ano ibig sabihin ng 6, 4? Ibig sabihin, yan yung kanyang representation. So, madedefine natin ng representation na yan kung paano siya naka-place doon sa plane. So, yung 6, ito yung abscissa. Yung 4, ito yung ordinate. So, pag sinabi nating abscissa or x-coordinate, ito yung distance ng point to the y-axis. So, 6. 6 units. Ito yung y-axis, diba? Kasi ito yung x-axis. So, pag sinabi nating x-coordinate or yung abscissa, 6 units siya sa right ng y-axis. So, yun yung distance niya from the y-axis, 6 units. So, pag sinabi naman nating x-coordinate, yun yung distance ng point to the y-axis. So, wag tayong malilito dyan.
Kasi hindi porkit x coordinate, ibig sabihin, distansya na siya from the x-axis. Baliktad. Baliktad yun. So, 6 units, distansya niya yan from the y-axis. So, yung 4 naman, or yung y-coordinate, ito naman yung distansya to the x-axis. So, ito siya. So, yung point na yan, yung point na 6, 4, yung 4 units siya above the x-axis. So, question number 1. Ito po ay tinanong sa board exam ng ilang beses na siyang tinanong or inulit sa board exam. So, yung question, it represents the distance of a point from the y-axis. So, ano yung tawag dyan? So, ihalimbawa natin yung 6. Diba? 6 units siya from the y-axis. So, ano yung tawag ngayon sa 6 na yan? Diba yan yung x-coordinate or yung abscissa? So, yung ordinate, diba, baliktad yan. Yan yung distansya from the x-axis. Yung coordinate naman, yung letter C, diba, yan na nga yung mismong representation ng point. Yung x, y. Yan yun. Yan yung coordinate na tinatawag. Pag sinabi naman nating polar distance, hindi pa natin yan na-encounter. Kasi ang gamit natin Cartesian plane. Mayroon pa kasi tayong tinatawag na polar coordinate plane. So, doon natin ma-encounter si polar distance. So, later na natin yan ma-encounter, no? Sa isang tabi muna natin. Okay, so next question tayo. The plane rectangular coordinate system is divided into 4 parts which are known as blank. Ayan, so tinanong din ito sa board exam. So na-discuss na yan kanina, no? Dahil meron tayong dalawang axis na perpendicular to each other, dinidivide niya ngayon yung plane into 4 parts. Into 4 quadrants. Quadrant 1, 2, 3, and 4. So, yung sagot dito ay letter B, quadrants. So, ano naman ngayon yung sinasabi na octants? Pag sinabi nating octant, dun pa lang, no, alam na natin kung ilan. 8. Kasi di ba sa octagon, 8 sides yon. So, 8. Pag sinabi nating octant, 8. Pag quadrant, 4. So, saan ngayon nangyayari yung 8? So, meron tayong Cartesian plane. Di ba kanina 2D yon, 2-dimensional. Paano naman ngayon kung naging 3D na tayo? Madadagdagan tayo ng isa pang axis, which is the z-axis. Ito yung itsura niya ngayon kapag ka 3D. So, dahil 3 na ngayon yung ating axis, nadidivide na ngayon natin yung space into 8 parts naman. So, itong region na to, ito yung octant 1. Ito naman yung octant number 2. Ito yung octant 3, ito yung octant 4, octant 5, octant 6, ito yung octant 7, at ito yung octant 8. So, meron tayong 8 octants pag sinabi na nating Cartesian plane pero 3D. Ayan. Ito kasi sabi dito, the plane. Pag sinabi kasi nating plane, 2D lang siya eh. Kasi plane lang siya. Kapag ka 3D, ang term na natin ay space. Kasi eto, 'di ba? Para siyang naka-flat lang siya sa papel. So plain lang siya. Pero eto para siyang nasa space. Nasa space siya, 'di ba? Kasi nadagdagan na tayo ng isang dimension. Kasi 3-dimensional na tayo. Yan. So yung sagot natin sa question number 2 ulit ay quadrants. Okay, so tapos na tayo sa basic concept ng Cartesian plane. So, sa next video, mag-focus naman tayo sa ibang concept which is the distance between dalawang points. So, kung dalawang points naman tayo, ano naman yung mga hinahanap natin doon? So, usually distance. So, ayun lang. So, sana may natutunan kayo. Huwag makakalimutang mag-like and subscribe. And kapag meron kayong topic na gusto nyong ipadiscuss, huwag po kayong mahiyang mag-comments. Yun lang po. Maraming salamat. See you on the next video.